Number 10, Higanteng Halimaw Kraken. Noong 2004 sa baybayin ng Norway, may mga nakasaksi ng kakaibang nilalang na tila lumabas mula sa alamat. Ayon sa mga testigo, nakita nilang umangat mula sa dagat ang isang dambuhalang nilalang na kahawig ng kraken. Ang mga galamay nito ang nagpaikot-ikot sa tubig at nagmistulang naghahanap ng kung ano. Ang kulay at anyo ng katawan nito ay nakapagbigay ng takot at pagtataka sa mga nakakita. May ilan na nagsabi na marahil ay isang malaking pusit lamang ito na nagkamaling lumapit sa pampang. Ngunit para sa iba, tila ito ay isang kakaibang nilalang na hindi pa naitatala. Matapos ang ilang minuto ng paggilos, bigla na lamang itong lumubog at naglaho na, para bang walang nangyari. Naiwan ang mga tao na nagtataka kung ano ba talaga ang kanilang nasaksihan. Ang iba ay naniwala na maaaring pahiwatig ito ng pagbabago sa karagatan, samantalang ang ilan ay itinuring lamang itong isang natural na pangyayari. Gayunpaman, ang karanasang ito ay nagsilbing paalala na ang dagat ay nagtataglay pa rin ng mga misteryo na hindi pa ganap na nauunawaan ng tao. Hanggang ngayon, nananatili itong isang palaisipan para sa lahat. Number 9. Balyena na dalawang ulo. 10 taon na ang nakararaan sa isang liblib na pook sa Mexico. Inanod ng alon patungo sa dalampasigan ang isang dambuhalang bangkay ng nilalang na nagpamangha sa mga tao. Una itong inakala ng lahat na isang ordinaryong balyena, ngunit nang ito ay suriin, napagtanto nilang kakaiba ang kanilang natagpuan. Ang katawan ng hayop ay mayroong 2 ulo, 2 mata at bibig, ngunit nagkakaisa lamang sa iisang buntot. Para sa mga nakakita, ito ay tila isang kababalaghan na sumasalungat sa batas ng kalikasan. Agad itong dinagsan ang mga usisero at mga siyentipiko na nais masilip ang kakaibang anyo ng naturang balyena. Nagbunga ito ng iba't ibang haka-haka mula sa mga tao. May ilan na nagsabi na isa lamang itong malformation o depektong genetiko, habang ang iba ay nag-isip na maaaring ito ay isang masamang pahiwatig mula sa kalikasan. Hindi nagtagal, dumating ang mga otoridad at mabilis na inalis ang katawan mula sa dalampasigan. Subalit, ang alaala ng kakaibang balyena na ito ay nanatili sa isipan ng mga nakakita. Para sa marami, ito ay nagpapaalala na sa kabila ng siyensya at teknolohiya, may mga hiwaga pa ring nananatiling nakatago sa kailaliman ng dagat. Number 8. Misteryosong isdang walang laman. Noong 2016 sa Thailand, isang mangingisda ang nakahuli ng kakaibang nilalang sa kanyang lambat. Sa unang tingin, ito ay karaniwang isda, ngunit nang ito ay baligtarin, nadiskubre niyang wala itong mga laman loob. Walang atay, walang puso at walang tiyan. Pawang balat lamang ang natira. Mas lalong nakapagtataka dahil kahit wala itong laman, gumagalaw pa rin ang isda na tila buhay. Agad itong pinagkaguluhan ng mga tao sa kanilang baryo at kanya-kanyang opinyon ang narinig. Ang ilan ay nagsabing isa itong senyales ng kapahamakan, habang ang iba ay naniniwalang bunga lamang ito ng kakaibang mutasyon. Naging palaisipan ang kakaibang isdang ito hindi lamang sa mga lokal kundi maging sa mga nakapanood ng kuha sa internet. Walang siyentipikong paliwanag kung paano ito nakaligtas ng walang laman loob at lalo lamang dumami ang haka-haka. May nagsabi na maaaring ito ay tanda ng polusyon sa dagat, habang ang iba naman ay iniuugnay ito sa kababalaghan. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung paano nanatiling buhay ang isang isda na tila walang dapat magbigay ng sigla dito. Number 7. Higanteng araknid sa dalampasigan. Isang araw sa California, nagulat ang mga naglalakad sa dalampasigan nang matagpuan nila ang tila isang napakalaking nilalang na kahawig ng isang gagamba. Ang katawan nito ay may mahahabang binti na animoy haligi at nakapaesto na parang isang higanting araknid. Lalong nakadagdag sa takot ang malaking butas sa ulo nito na para bang may lumabas o sadyang milikha para sumipsip ng pagkain. Ang sino mang makakita
ay mabilis na napaatras dahil sa sobrang hilakbot na dala ng itsura ng naturang nilalang. Ang insidente ay agad na naitala at mabilis na kumalat sa internet. Sa kabila ng pagdagsa ng mga haka-haka, walang eksperto ang nagbigay ng malinaw na paliwanag kung ano talaga ito. Hindi matukoy kung isa itong bagong tuklas na uri ng hayop, isang nilalang na galing sa ibang mundo, o simpleng ilusyon lamang ng imahinasyon ng tao. Lalong naging misteryoso ang katahimikan ng mga dalubhasa na karaniwang nagbibigay ng opinyon sa ganitong mga bagay. Para sa marami, ang nasabing nilalang ay nagpapatunay na marami pang hindi natutuklasan ang tao sa karagatan at sa mga baybayin ng mundo. Hanggang ngayon, nananatili itong isang palaisipan na walang kasagutan. Number 6. Higanting isopod na nahuli. Isang batikang mangingisda sa Kiama ang nakatagpo ng nilalang na hindi niya kailanman naisip na makikita sa kanyang higit 3 dekada ng pangingisda. Habang hinihila niya ang kanyang pamingwit, sumabit dito ang isang kakaibang hayop na kahawig ng insekto. Ngunit mula sa dagat, ang katawan nito ay matigas at parang nakabaluti. May mahahabang paa na nakatago sa ilalim ng matigas na talukap. Para itong halimaw na lumabas mula sa pinakailalim ng karagatan. Maging ang mamingisda na sanay na sa iba't ibang huli ay natigilan sa takot at pagtataka sa kakaibang anyo ng nilalang. Maraming usapin ang lumabas hinggil sa nasabing nilalang. Ang ilan ay nagsabi na ito ay isang isopod gigante. Isang uri ng hayop na karaniwang naninirahan sa sobrang lalim ng dagat kung saan hindi naaabot ng liwanag. Ngunit para sa iba, ang itsura nito ay higit pa sa normal at maaaring nagmula sa ibang dimensyon. Hindi malinaw kung paano ito napadpad malapit sa baybayin, ngunit malinaw na nagdulot ito ng matinding katanungan sa lahat ng nakakita. Isa itong paalala na marami pang misteryo sa ilalim ng dagat na hindi pa nabibigyang paliwanag ng agham. Number 5. Esturion Diamante sa Japan. Sa isang tahimik na dalampasigan sa Japan, ikinagulat ng isang magkasintahan ang kanilang natagpuan habang naglalakad. Isang napakalaking nilalang na bilugan at mabalahibo ang nakahandusay sa buhanginan. Sa unay inakala nilang kakaibang hayop mula sa dagat. Ngunit kalaunan ay natukoy ng mga eksperto na ito pala ay isang Esturion Diamante, isang uri ng isda na karaniwang matatagpuan sa Caspian Sea. Lalong naging kahindik-hindik ang tanong kung paano ito napunta sa Japan, lalo pat napakalayo ng pinagmulan nito. Ang ilan ay nagsabi na posibleng inanod ito ng mga malalakas na alon dulot ng tsunami ilang taon na ang nakalipas. Hindi may tatangging ikinagulat ng mga residente ang pangyayari dahil unang beses nilang nakakita ng ganoong uri ng isda sa kanilang lugar. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at nagbunga ng samot-saring haka-haka. May mga naniniwalang ito ay palatandaan ng pagbabago sa kalikasan, habang ang iba ay nagsabing simpleng kapritso lamang ito ng alon at agos ng dagat. Anuman ang dahilan, ang biglaang paglitaw ng Esturion sa baybayin ng Japan ay nagsilbing paalala na walang imposible sa karagatan at may kakayahan itong magdala ng mga nilalang na hindi natin inaasahan. Number 4. Higanteng Esturion sa Ilog Fraser. Noong 2019, isang mangingisda sa Fraser River ang nakaranas ng kakaibang laban sa tubig. Habang nakatayo sa gilid ng ilog at nagbababa ng kanyang pamingwit, bigla niyang naramdaman ang matinding hatak mula sa kailaliman. Halos mahulog siya sa tubig dahil sa sobrang lakas ng nilalang na sumunggab sa kanyang kawil. Matagal ang kanyang pakikipagbuno bago niya tuluyang nasilayan ang lumitaw na dambuhalang Esturion. Ang laki nito ay kahawig lang mga nilalang sa alamat, at ang likod nito ay tila may mga baluti na kumitislap sa ilalim ng araw. Sa kabila ng matinding pagsusumikap, hindi nagtagal ay napigtas ang kawil at muling nawala ang Esturion sa kailaliman.
Bagamat hindi ito nahuli, ang karanasan ay nanatiling nakaukit sa isipan ng mangingisda at ng mga nakasaksi. Marami ang nag-isip kung gaanong tarami pang ganitong kalalaking nilalang ang naninirahan sa ilog at kung may mga panganibang dulot ang kanilang pag-iral. Ang insidente ay nagpatunay na ang mga ilog ay hindi lamang tahanan ng karaniwang isda, kundi maaari ring nagtatago ng mga nilalang na nagbibigay ng hiwaga at pangamba sa sinumang makakaharap. Number 3. Lobo Marino ng Sakhalin. Noong August 28, 2006, nagimbal ang mga residente sa isla ng Sakhalin sa Rusya nang matagpuan nila ang isang kakaibang bangkay sa dalampasigan. Ang katawan nito ay mahaba, balingkinitan at litaw ang mga buto. Ngunit ang ulo ay kahawig ng isang lobo na may matutulis na pangil. Dahil dito, agad itong tinaguriang Lobo Marino ng Sakhalin. Ang balat nito ay halos naaagnas na, ngunit ang estruktura ng katawan ay kakaiba at hindi tugma sa alinmang hayop na kilala ng mga siyentipiko. Ang itsura nito ay nagdulot ng pangamba at malawakang usapan sa mga tao. Maging ang mga eksperto na tumingin ay hindi nagbigay ng tiyak na paliwanag. Ang ilan ay nagsabing ito'y maaaring isang hayop na nabago dahil sa polusyon o dekomposisyon. Samantalang ang iba ay naniniwalang isa itong mutasyon o posibleng hindi pa natutuklasang uri ng nilalang. Lumaganap ang mga litrato nito at nagpasimula ng samut-saring teorya, mula sa mga eksperimento hanggang sa mga kwento ng kakaibang nilalang sa dagat. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung ano nga ba ang Lobo Marino ng Sakhalin, at nananatili itong isang misteryo sa kasaysayan ng mga kakaibang natagpuan sa dalampasigan. Number 2. Halimaw na may higanteng panga. Sa isang payapang paglalakad sa dalampasigan, ikinagulat ng mga tao ang pagkakadiskubre ng isang bangkay na tila nagmula sa isang pelikula ng katatakutan. Nakabaon sa buhangin ang isang kakaibang nilalang na may napakalaking panga at matutulis na mga ngipin. Ang ulo nito ay hindi maikukumpara sa anumang hayop na kilala at ang katawan ay tila nabago na ng pagdaan ng panahon at alat ng dagat. Ang malansang amoy at nakakatindig balahibong itsura nito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng ilan na maaaring hindi ito isang karaniwang nilalang sa dagat. Agad itong kumalat sa internet at nagbigay ng takot at pananabik sa mga nakakita ng mga larawan. Habang ang ilan ay naniniwala na isa itong labi ng sinaunang hayop na inanod lamang sa dalampasigan, may mga nagsabi ring posibleng bunga ito ng eksperimento o kakaibang mutasyon. Ang mga haka-haka ay lalo pang umigting dahil walang malinaw na paliwanag ang naibigay ng mga otoridad. Sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan, nanatiling nakatatak sa isipan ng marami ang imahe ng nilalang na ito. Isa itong paalala na may mga hiwagang maaaring itinatago ang karagatan at paminsan-minsan ay inihahain sa atin ng kalikasan upang muling mapagtanto ang ating limitadong kaalaman. Number 1. Higanteng 100 pies ng dagat. Isang explorer sa baybayin ng France ang nakatagpo ng isang nakakikilabot na nilalang na nagmistulang higanteng 100 pies. May sukat itong higit sa 1 metro. Kulay itim ang katawan at may dilaw na mga paa na gumagalaw ng sabay-sabay. Agad itong naitala sa video at ibinahagi sa internet kung saan mabilis itong naging usap-usapan. Maraming netizen ang nagsabing posibleng isa itong bagong uri ng hayop, habang ang iba na may naniniwalang isa itong mutasyon bunga ng mga pagbabago sa kalikasan. Ang kakaibang anyo at bilis ng paggalaw ng nilalang ay nagdulot ng matinding kilabot sa mga nakasaksi. Ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay ang pahayag ng isang tao sa internet na nakakita rin ng taparehong nilalang sa ibang baybayin, ilang daang kilometro ang layo. Dahil dito, lumitaw ang tanong kung marami pa bang katulad nito na gumagala sa mga dalampasigan. Walang eksperto ang nakapagbigay ng malinaw na paliwanag tungkol sa nilalang, kaya't lalo lamang umusbong ang mga teorya at espekulasyon. Sa kabila nito, isa itong patunay
na maraming nilalang sa ating mundo ang hindi pa natutuklasan o maipaliwanag, at ang ilan ay maaaring higit pa sa inaasahan nating makita.